ipinagbibili at ipinapasa sa ibang kumpanya ang mga kontrata. Ayon kay Lacson, maaaring maharap sa kasong plunder ang mga kontraktor na hindi makikipagtulungan sa investigasyon. Standby Jocelyn Maque. Kumikilos na ang Philippine Reclamation Authority o PRA upang bawiin ng national government ang malaking bahagi ng umano'y illegal reclamation sa Taguig City. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, nakikipagpulong na sa kanyang tanggapan ang PRA at Department of Public Works and Highways para pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Paliwanag ng Senador, walang nakuhang permit mula sa PRA ang mga reclamation project kaya maaaring ma-forfeit sa national government ang mga lupang nalikha. Binigyan din ni Senador Lacson, kahit pag-aari ng local government ang ilang lugar, kailangan pa rin na kumuha ng kaukulang permit mula sa PRA, Laguna Lake Development Authority o LLDA at Department of Environment and Natural Resources bago magsagawa ng reclamation. Balitang Prompty. Alas 3:31 ng umaga, patay ang isang delivery rider matapos na mabagsakan ng puno at utility pole sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa Antipolo City sa Rizal. Ayon kay Antipolo Mayor June Andeng Inares, sumilong lang sana ang biktima sa bahagi ng Circumferential Road sa Barangay San Isidro dahil sa matinding ulan nang bigla na lamang bumagsak ang malaking puno at isang poste. Agad na rumisponde ang mga rescuer para madala sa ospital ang biktimang, ngunit kalaunan binawian din ang buhay dahil sa tindi ng mga tinamong sugat. Tiniyak naman ng alkalde na mag-aabot ng tulong ang pamahalaang lokal para sa pagpapalibing sa biktima. Balitang Prompty. Balita mula sa Western Visayas. Higit kalahating milyong pisong halaga ng suspected shabu na sabat naman sa drug buy bust operation sa Molo, Iloilo City. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque. Natimbog ang isang high-value individual matapos makumpiska ang hinihinalang shabu na may estimated standard drug price na 476,000 sa isinagawang buy-bust operation sa barangay Imbang Grande, Pasay City, Iloilo. Ang operasyon ay matagumpay na isinagawa ng Station Drug Enforcement Team ng Pasay City Police Station kasunod ng masusing intelligence gathering, surveillance, target validation at profiling laban sa suspect na si alias Gino, 33 anyos. Nasamsam sa suspect ang 14 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 70 grams, buy-bust money at iba pang non-drug evidence. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Article 2 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay PRO6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanio, patunay ang matagumpay na operasyon na nananatiling matatag at walang humpay ang kampanya ng PRO6 laban sa iligal na droga. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagbabala ang Department of Health sa mapanganib o panganib ng leptospirosis. Yan ay sa gitna ng halos walang tigil na ulan bunsod ng masamang panahon. Payo ng Department of Health sa publiko umiwas sa paglusong sa baha at kung hindi maiwasan ay agad na maghugas at maligo gamit ang malinis na tubig. Ang leptospirosis ay kadalasang nakukuha sa maraming tubig, baha na maaaring magdala ng sintomas ng lagnat, pamamanhid, pamumula ng mata at iba pang senyales ng inspeksyon. Dito ho sa Pilipinas hindi uso kung minsan. O hindi, may mga nagsusuot ng bota pero hindi ho lahat nakabota. Hindi mo naman din maiiwasan na hindi lumusong sa baha kasi wala namang halimbawa, yung marami sa ating mga kababayan, ang stock ng pagkain sa bahay sapat-sapat lang. Hindi uso doon sa mga pamilya, lalo na doon sa mga nasa probinsya. Yung nag-i-stock ng maraming pagkain, lalo na kapag kailangan healthy food,
hindi ho tayo mahilig doon sa mga dela-delata na ni-stack ho sa bahay. Ang gusto ho natin yung nakakapamalengke tayo araw-araw o kaya every other day. Para ho sa sariwang isda, sariwang gulay. So bago ka makapunta sa palengke, kapag baha ang daraanan mo, talagang mapipilitan kang lumusong. Siguro do sa ating mga kababayan, ang pinakamaganda, ito nga ho sabi ho ng DOH, kapag ho kayo ay lumusong, tiyakin ho na nakapaghugas ng maayos ng inyong mga paa. O kaya maligo na ng diretsyo. Ano ba yung paghuhugas ng maayos? Yung nasa bunyo ho ng maayos Tsaka nabanlawan ng inyong paa matapos na lumusong sa baha. Nabanlawan ng malinis na tubig. Baka mamaya ang babanlaw nyo rin galing sa baha. At bukod po dyan, kung meron po kayong mga antiseptic, yung mga alcohol, pagkatapos na lumusong at maghugas ng paa, maglagay din ho kayo. Kapag nakaranas ng mga sintomas ng lagnat, kung hindi man kaya sa doktor, punta ho kayo sa center o bago pa man, pumunta na ho kayo sa center, magtanong na ho kayo. Sabihin nyo kayo'y lumusong sa baha at iwas-iwasan, lalo na kapag kayo'y may sugat sa inyong mga paa, na alam natin na open pores. Wag ho kayong lulusong sa baha. Iba na lang ang inyong utusan sa pamamalengke. Balitang Prompty. Umabot sa 72 bahay at iba pang istruktura ang nasira matapos nahagupitin ng buhawi ang ilang bahagi ng Iloilo City. Ayon sa Iloilo City Emergency Operations Center, 568, 568 na katao. Mula sa 144 na pamilya ang naapektuhan. Nangyari ang insidente sa Barangay Q. Abeto, Mirasol, sa Mandurriao at sa mga kalapit na lugar hanggang sa Mayharo District. Bukod sa nasirang kabahayan, ilang puno rin ang nabuwala. Poste ng kuryente ang natumba dahilan upang mawala ng supply ng kuryente ang malaking bahagi ng Iloilo City. Balitang Prompty. Good morning sa iyo, Square Circle. Kung kayo ho ay maayos maghugas ng paa, okay lang. Yan ho'y dagdag kaalaman lang upang mas maging maayos. Kayo naman konting chika lang Nagagalit ka agad. Bakit ka ba nagagalit? Pangit na nga yung panahon Tumitirada ka pa. Square Circle, good vibes lang. Good mood lang. Niyanig ng magnitude na 4.9 na lindol ang Eastern Samar pasado 1:00 ng madaling araw. Ayon po sa Feebox na monitor ang epicenter ng lindol dakong 1:05 ng madaling araw sa 2 kilometro timog. Kanlura ng Maydolong, Eastern Samar. Tectonic po ang origin ng pag-uga ng lupa na may lalim na 34 na kilometro. Bunsod nito'y naitala ang sumusunod na lakas po ng pagyanig. Intensity 4 sa Borongan, Eastern Samar. Intensity 4 din. Ito po instrumental intensities na sa Borongan, Eastern Samar. Intensity 3 sa Sulat, Eastern Samar. Intensity 2 sa Basay and Villarreal, Samar. Ganon din sa Canavid, Eastern Samar. Ganon din po sa Palapag at San Roque, Northern Samar. Dulag, Alang-alang, Abuyog at Palo, Leyte. Intensity 1 naman sa Rosario at Mapana sa Northern Samar, Gandara at San George, Samar. Ganon din sa Mahaplag at Hilongos, Leyte. Intensity 1. Pilipinas ang oras, alas 3:39 na po ng umaga. Puntahan na natin ang balita mula sa Eastern Visayas. Standby Jimmy. 11 wanted, arestado po sa Leyte. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Nasa kote ng Leyte Police Provincial Office 11 wanted person at nagsilbi ng warrant sa isang nakakulong na akusado sa magkaiwalay na operasyon sa buong lalawigan ng Leyte.
Pinangunahan ni Provincial Director Police Colonel Celerino Sacro Jr. ikinasang manhunt operation ng iba't ibang police station sa probinsya. Sa Tanawan, Leyte, 2 lalaki sina alias Chito at Imilang naresto dahil sa kasong City Ordinance. Naresto rin sa MacArthur, Leyte sina alias Billy dahil sa illegal na sugal at sa Indang, Leyte si alias Kala dahil sa kasong pagnanakaw. Kabilang din sa mga nahuli sina alias Elmer may kasong vowsy. Sa Tunga, Leyte si alias Chris na may 2 kasong estafa. Sa Dagamit, iba pa sa Tolosa, Santa Fe, Palumpon, Babatgon at Palo. Samantala sa Baybay City, sinilbihan ang pinakabagong warrant si alias Chris na kakulong sa Leyte sa Provincial Jail dahil sa paglabag sa firearms law. Ayon sa Leyte Police Provincial Office, ang lahat na resto ay pinalam ang kanilang karapatan at nasa kustodiya na ng kanilang istasyon ng kapulisan para iharap sa korte. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DJ Rich, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Standby lang, Jane. Sa kabila po ng pagiging uncertain o patuloy na gulo sa Red Sea, asahan pa rin ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. May lumilipad. Ngayong linggo, batay po sa Minaflat Singapore, ang maaaring mabawa sa presyo ng langis ay 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos sa kada litro po ng diesel, gayon din po sa kerosene. Sa diesel at sa gasolina. Epekto umano ito ng magandang indikasyon ng diplomasya sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Balitang Prompty. Sabi ni Ray, di epektibo ang bota dahil halos abot, yan pa isa, abot hanggang tiyan ng mga baha. Diba? Lahat ng tao kaya isama po sa budget ang pagbili ng bota. Ayun na. Ngayon dati kasi ang mga baha hanggang hanggang binti . Ngayon umaabot na po talaga hanggang bewang . Kung minsan, umaabot pa ho yan ng hanggang dibdib. Matataas na ho yung mga mats ngayon na. Yung tubig ho, Balita naman mula sa Northern Samar. Standby Jane. Most wanted sa Bayawan City, nahaharap sa 2 mabigat na kaso, arestado sa Calbayog, Samara. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan. Naglunsad ng feeding program at namigay ng school supplies ang kasundaluhan mula sa 70th Infantry Battalion sa mga mag-aaral ng Barangay Ruas Elementary School sa bayan ng Katubig, Northern Samar. Isa itong interior barangay. Mahigit kumulang 100 na mag-aaral ang nakinabang o nakatanggap kung saan tumanggap ang mga ito ng masustansyang pagkain at mga gamit pampaaralan na makakatulong sa kanilang pag-aaral. Ayon sa nasabing unit, nais silang mapalakas pa ang suporta nila sa edukasyon at mapabuti ang kalagayan ng mga mag-aaral at mahikayat silang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Samantala, tiniyak naman na nasabing unit ng 70th Infantry Battalion na patuloy ang kanilang pagkikipagtulungan sa mga paaralan para sa mga programa na nagsusulong sa edukasyon. Mula sa Action Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:43. Good news muna tayo para medyo maging kalmado. Bababa ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong Agosto. Ayon po sa Meralco spokesman Jose Altariaga, bunsod ito ng 9.5 bilyong pisong refund na iniutos po ng Energy Regulatory Commission o ERC. Natumbas ito ng 59 sentimos kada kilowatt hour na refund para sa mga residential customer. Inaasahang 8 milyong customer ng Meralco ang magbebenepisyo sa naturang refund. Gayunman, nilinaw ni Saldariaga na maaaring magbago ang halaga ng ibababa ng kuryente dahil sa ibang dagdag singil na inaprubahan ng ERC. Kabilang dito ang 8.7 bilyong pisong under recoveries at pagtaas po ng fit-all
na ginamit bilang suporta sa renewable or renewal energy project. Nakatakdang i-anunsyo ng Meralco ngayong araw ang pinala na electricity adjustment para sa buwan ng Agosto. Balitang Promdi. Samantala, nananawagan naman si Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo na agad na suspindihin ang JD Legazpi Construction Contractor at operator ng Iwahiga at Tumana Pumping Station. Yan ay matapos na madiskubring hindi umaandar ang mga pasilidad habang lubog sa baha ang Tumana. Personal na nag-inspeksyon si Kimbo matapos humingi ng saklolo ang mga residente. Anya, walang tauhan ang contractor sa site nang mag-ikot siya. At tigil ang operasyon ng mga pumping station sa kabila ng red rainfall warning. Kahit dati na niya itong binalaan na siguruhing gumagana ang mga ito. Gate mo ng mambabatas, kritikal ang Iwahiga at ang Tumana Pumping Station sa pagkontrol ng baha. Dahil hindi gumana ang mga ito, lalo umanong kumalat ang tubig baha sa mga kalsada at karatig na komunidad na direktang naglagay sa pangamba at sa panganib sa kaligtasan at kabuhayan ng mga residente. Kaya naman nananawagan si Kimbo kay DPWH Secretary Vince Dizon agad na imbestigahan ang insidente at suspindihin ang JD Legazpi Construction. Anya, kung may kapabayaan, dapat ay papanagutin ang responsable at hindi palagpasin ang mahinang serbisyo o pag-abandona sa mahalagang infrastruktura. Ginawa ni Kimbo ang pahayag kasabay ng pagtaas sa second alarm ng Marikina River dulot ng malakas na pag-ulan ng nadala po ng habagat na pinalakas ho ng mga bagyo sa labas ng bansa. Anya, sapat na ang pinagdadaanan ng mga taga Marikina at hindi na dapat hintayin may mawala pang buhay. Kabuhayan, gayon din ang mga buhay bago maningil ng pananagutan, kaya dapat laging operational ang lahat ng pumping station. Balitang Promdi. Minsan nalalaman na lamang ho natin na hindi pala gumagana yung mga pumping station kapag ayan na, bumabaha na, no? Maraming ganyan. Hindi lang dyan sa Marikina, napakaraming lugar kung minsan nakala natin okay. Maya malalaman mo kaya pala bumabaha. Sira yung pumping station. Balitang Promdi. Pilipinas, ang oras alas 3:48. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi ng ating programa. Muli ang oras alas 3:48, 12 minuto bago mag alas 4. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon dito sa ating programa. Ito nga ho ang Balitang Promdi. Kumusta na ho ang ating mga kababayan all over the world? Pero lalong-lalo na ho dito sa atin sa Pilipinas. Na malaking bahagi po ng bansa ang inuulan, binabaha hanggang sa ngayon. Yan po yung nagsimula pa noong nakalipas na linggo. Actually, hindi lang Biyernes Parang Thursday pa lang naman, masama na ang panahon, no? Ayun, dahil po yan sa habagat na pinalalakas po ng mga bagyo sa labas ng bansa, hinahatak ho.
Lalong-lalo na doon sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila at ganoon din po dito sa ating mga kababayan sa Luzon. Nais ko pong malaman ang inyong mga sitwasyon sa ngayon. Kumusta na sa inyong mga lugar? Malakas pa ba ang ulan? Mataas pa ba ang tubig, baha? Pwede nyo pong i-comment sa atin at kapag sakaling ito'y mabasa ko, babasahin ko ho on air. Doon sa mga nais ng rescue, halimbawa, bagamat medyo okay na ho ang panahon ngayon kumpara po nung nakalipas na mga araw, maaari pa rin po kayong magbigay ng mensahe. Doon sa mga kagigising lamang, wala hong pasok ha. Wala hong pasok ngayon dito sa Metro Manila, ganun din po sa 15 lugar sa Luzon. Habang naka-work from home naman, yung mga nasa government, tanong ng mga nasa private. Paano naman kami, mga empleyado ng gobyerno, ay ng pribado? Yan po ay nakadepende sa inyong management. Crescencio Altuna, isang maganda umaga. Sabi niya ay nalusaw ang yelo sa Antarctica dahil sa global warming na ihalo sa dagat kaya madali tayong mabaha. Ganon. Rodrigo Asis Ikoy, wala po kayong radio kanina. Pero ngayon okay na. Mabuti naman kung okay na ha. She Roque mula sa Caloocan, kumusta? Ganon din sa mga taga Las Piñas City. Ay dyan, marami ring lugar ang binabaha. Mr. Erica Mercado. Kay Don Matilde, isang magandang umaga. At ganon din sa Castillo family ng Pinagsibaan, Rosario, Batangas. Binabati natin isang magandang umaga mga taga-Aklan. So far po kahit maulan dito sa Victoria, Tarlac ay hindi naman po bumabaha. Mabuti naman Revelito Magallones. Tumila na po ang ulan ngayon dito sa Tamban, Alcalá, Cagayan. Celso Areglado Cosico mula sa Binyan, isang magandang umaga. Sabi no iba nagtatanong, bakit daw sa may bandang Benguet, tsaka dyan sa may Baguio, ang taas-taas na daw na lugar ay binabaha pa. Ako mas matindi ho doon Ed Puyawan, isang magandang umaga. Baha rin dito sa Pangasinan. Sir Ed, saan po ba kayo sa Pangasinan? Sayang naman ang ating mga bangus dyan. Lalo na dyan sa may dagupan ba yung o ano yung isa, bunuan yun yung masarap na na bangus. Hermie Esteban, magandang umaga din sa iyo. Isang magandang umaga rin po kay Leonardo Tejada mula dyan sa Calapan City. Kabayan ko pala ito. Kamusta ba dyan sa atin sa Oriental Mindoro? Ang balita ko ho'y malalakas din ho ang mga pag-ulan dyan. Update po sa Valenzuela. Sana walang baha kasi yan ay Waco pa Malabon. Ayan na nga ba sinasabi natin dyan sa mga empleyado ho ng pribado. Ay, may pasok ho Maliban na lang kapag may announcement ang inyong management na wala hong pasok. Ang work from home scheme po ay para lamang sa mga kawani ng pamahalaan ng gobyerno. Good morning, Miss Kisses. Dito po sa amin ngayon ay ang lakas din po ng ulan, baha at sa ilang barangay po sa San Jose, Ternate, Cavite. Kaya mag-iingat po tayong lahat Dahil ang sabi nga kagabi kausap natin si Alzar Aurelio, magtutuloy-tuloy pa. Tinatanong ko kung medyo huhupa na ba Ganon pa rin daw At asahan kahit hanggang bukas, ganyan pa rin po. Pabugso-bugsong, malalakas na ulan, hihinto, tapos malalakas na ulan ulit. Ganyan. Naguhugas ako ng tubig ulan. Ang linis na wala yung alikabok. Pwede naman. Wag lang tubig baha. Yun ang binabanggit natin. Mario Verania Jr. on and off po pag ulan Santa Cruz, Laguna. Ingat pa rin Good morning Ma'am Kiso. Salamat po sa kabuuan na iligtas po sa baha ang syudad ng San Jose del Monte. Nakapag-ipon din po kami ng tubig na di dumaraan sa metro. Di ba dyan sa inyo Efren Lorenzo, mataas na lugar din yan? Yan ba binabaha din? Arnulfo, isang magandang umaga. Ganon din kay Escano Rico. Good morning. Sobrang lakas po ng hangin at ulan sa barangay Comembo, Taguig City.
Kumusta po kaya ang kalagayan ng Rojas Boulevard? Papasok po kasi sa isang ospital. So far kasi medyo yung ulan-ulan, kagabi ang huli kong balita ay umulan ng malakas pa mga bandang alas 9, alas 10. Tapos medyo ambon-ambon na lang nitong mga nakalipas na oras. Pero parang habang ako'y nagbabalita, parang nakakarinig ako ng may kulog, ano? Tama ba? O, yung may kulog. So baka humalakas na naman malakas ba, Jeric? Ang ulan sa labas ngayon? Hindi, kumukulog lang talaga, malalakas ang kulog. Ayun. May pasok po ba ang LTO Valenzuela? Government work, wala daw hong pasok. Maliban na lamang doon sa mga nasa, yung disaster response. Reunion Terrenal Jonathan. Pero yung binabanggit ko, ilang piling lugar lang po yun. Pero Metro Manila, kung yun, pasok ho kayo. Max Alvarez, isang magandang umaga mula dyan sa Capiz. Malakas din po ang ulan dito sa amin. Isang magandang umaga, gabi, tanghali. Dyan po sa ating kababayan kay Filemon Mamuwad sa Canada. Ganon din ho, pagbati kay Ma'am Evan lang. Kay Sir Bentong, isang magandang umaga. Kay Alba, good morning din ho kay Toto Roher Pabalate. Tama ba? Yun. Doon sa mga hindi ko ho nabati na ko, pasensya na po, pero manatili ho kayong nakatutok dito sa ating balitaan. Mamaya ho, kasama na natin si Kong Angel Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. At syempre ho, tayo ho ay makiki-update pa rin sa Pag-asa at sa mga posibleng sitwasyon sa labas ngayong maulan pa rin na araw ng Lunes dito po sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa ating balitaan. Ito po ang inyong lingkod, Kisa Sabson. Ito po ang balitang Promdi. Susunod na ang Magandang Umaga Pilipinas. Andiyan na ba si Kong Angel Jerica? Ayan, susunod na si Kong Angel Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Muli ang oras, 3 minuto bago alas 4. Good morning. And happy Monday. Dumilim ang kalangitan. Ngayong 27 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.